Ito ang misteryosong abandoned hospital sa Bulacan. Maraming kwentong kababalaghan ang bumabalot sa ospital na to at ito ay mahigit isang dekada nang abandonado. Sa ospital na to ay may mga kwento na dito raw kadalasan nagpapa-abort ang mga buntis. Naka-record nga ako ng tinig nga ng sanggol doon. Ito yung literal na 3 AM challenge. Grabe, first time ko to. Parang daming nakatingin sa atin ba? Parang may nagmamasid sa May akin. nagmamasid sa atin. Dito ako may nararamdaman. Tatry natin yung music box. Hello! Magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan ko. So, another throwback video tayo. This time, pupuntahan natin yung ospital na pinuntahan nila Aga si Ching at Master Gala at tutuklasin natin ang katotohanan tungkol dito. Pwede bang magbigay ka ng sign? Kahit ano? Titingnan natin first hand kung totoo ba yung mga diniklara nilang kababalaghan dito. Katulad nung may mga umiiyak daw na bata kasi itong ospital daw na ito ay ginawang palaglagan dati. Yun yung sinasabi, totoo naman yung sinasabi na may iyak daw pero hindi siya kababalagan. For me ha, hindi siya kababalagan. Galit na kayo? So sit back and enjoy at manood kayo sa aming mga natunghayan at nalaman dito sa ospital na to. At pakiramdaman ang aming naramdaman dahil super exciting ang episode na to. Sabihin mo nga bungo. Sabihin mo bungo. Okay. Tamang kape lang muna. Kasi mamaya tulog tayo mamaya. Maaga-aga pa eh. Baka mapansin tayo. No. Tabi po tayo. Mamaya, abangan nyo. Papasukin namin yung abandoned hospital dito. Yung pinasok nila nila Aga si Ching tsaka ni ni Master Gala, i-confirm natin talaga dun sa Totoo may umiyak na bata. Mag-iiyakan na naman yung mga yung mga fans nun. Sasabihin na naman naninira. Kaya nga pumunta, di ba? Bobo nyo talaga. Kaya nga pumunta para ma-confirm eh. Di ba yan ang sinasabi nyo sa akin? Puntahan. Pag pupuntahan, mag-iiyakan kayo. Uy, ghost month nga pala ngayon. Malay mo. Sana. I'm looking in the mirror, but I can't see through the black. So I take another pill and I hope it goes away. 'Cause my broken pieces don't fit in. Every time I feel alone, like the walls are caving in, like I never win, like it's growing under my skin. You're the antidote, even when it hurts most. And I'm trying to find a way, but there's no escape, like the poison feeling my veins. You're the antidote. Yung aking 360 camera well. Naghahanda kami ngayon para libutin ang buong hospital. Ang step na aming isasagawa, unang-una, exploration muna, then susunod yung investigation, at mamaya magkukwentuhan kami kung anong conclusion ng aming mga nasaksihan. Wag lang yung pangalan. Really, kaya mo itong buhatin ako? Okay. At bago tayo mag-start ng exploration, iparirinig ko muna sa inyo yung interview na isinagawa ko do sa tao na nakatira dito sa tabi ng hospital.
Ayaw lang magpakita ng tao kasi syempre nahihiya. Pero kung mapapansin nyo, ang layo-layo nung kwento niya doon sa kinwento ni Master Gala dito nung pumunta siya. Ano, San Diego na. yun nga, sabi nga din ni Diba? Consul Albert. Oo, pinsan ko yun eh. Ayun po, nakausap Matagal na po siya. kayo dito. Oo, dito na. So, yung pagkakatanda nyo, kailan nag-start yung ano? Noong, ano ba akong nag-asawa? 2008, wala pa yan. Wala pa 2008. So, debunk yung sinasabi nila na 20 years na daw. Wala pa yan. Talaga to si Grabe Gala, naman to no? sila aga si Ching at Makagawa ng Gala. kwento. Siyempre, ano yun Dito eh. na ako pinanganak. So, mga 2 taon lang siya Oo, mga ganun Ano lang. sinasabi naging school daw? Naging school daw? To? Dapat. Ay, pero hindi natuloy Hindi na tuloy. Kasi nga, alam nga, Kaya na yung kulay, gagawin niya eskwelahan. Siyempre, walang nagano. wala na nga eh. Kasi alam na namin. Pwede kayo magpa-interview sa camera, hindi? Ha? Pwede kayo magpa-interview sa camera. Huwag nang babanggitin yung ano. Yung mukha nyo. Pwede. Yung mapakita. Huwag na ako. Ay, kami naman ano. Di kahit boses lang. Ay, ang gano'n na Ay, lang. sige, ganun na lang. So, hindi totoo na naging school ito. May plano Hindi, lang. dapat. Hmm. Kaso nga lang, iba na yung kulay niyan sa dati eh. Oo. Iba na yan eh. Gagawin niya dati eskwelahan, pero hindi nga Private natuloy. school din. Oo, private school. So, mahal pa rin. Oo. Kasi nga naman, Kaya nagkaroon ng private school dito sa pagbaba ng tulay ngayon. doon naging ano. So, totally talagang hindi siya naging school. Hindi na ginawa Maliwanag. ng eskwelahan yan. So, yung ano, ilang taon ang abandonado to? Tagal na. Yan ako, matagal na. So, Hindi namin masabi kung anong taon. Matagal na. Matagal na yan. pero 2010 bukas pa to. Hindi, Mayroon pa gano'n eh. yung anak ko kasi, isa pa lang anak ko, panganay ko, 12 taon na eh. May dekada na rin, ano? May dekada na Kasi rin. yung, So, talagang ano, 2 taon. Pero may mga namatay din dyan siguro. Ay, may morgue eh. oo, meron, hindi mawawalan yan. Kasi kahit naman sa hospital eh, hindi pwedeng walang mamamatay, di ba? Wait lang Intro tayo sa labas. At ito na nga, nag-umpisa na nga tayo ng exploration. Umpisa dito sa labas, kapansin-pansin na sinakto namin na 11 or 12 para wala masyadong maraming tao. So mga kababayan ko, ito yung ospital dito sa Bulacan na pinuntahan nila aga si Ching tsaka ni Master Gala, ano. Ito kasama ko si Kelly sa likod ko. Siya yung ano expectations mo? Siguro may magpapakita sa atin kasi sana, pero kung wala, mas better na patunayan natin Oo, no? na yung nakita nila, pag naramdaman nila. Yung may narinig daw na umiiyak ng mga claims. At yun na nga, pumasok kami sa loob. Medyo mapapansin nyo, malabo-labo yung camera na gamit ko kasi ang ginamit ko dyan, 360 camera. Ang layunin kasi niyan para makita natin yung surroundings kahit na hindi na ako mag-focus sa camera. Kasi pag ordinaryong camera yung gamit, kailangan habulin mo pa yun eh. Yung 360 kasi, basta may nangyari, pwede mo na agad ma-capture sa camera kung saan nangyayari yung mga naririnig, mga nakita ng kasamahan. At meron kaming 2 guide dyan na bata. Ito ay anak ng nakatira dyan sa tabi. Sila yung nagsilbing guide namin. Exploration muna to bago inuna namin tingnan yung di umano daw ay morgue daw sa ilalim ng hospital. Which is wrong. Kasi nung bumalik kami kasama sila Sir Ed Caluwag at yung team niya, na-interview namin mismo yung caretaker. Yan palang nasa baba na yan ay cafeteria, hindi palang morgue. So ibig sabihin, yung sinasabi ni Master Gala na yan, na morgue, na may ganyan, itong parang kwarto na to, ano yan, cashier yan. Tapos itong space na to, kainan yan ng mga empleyado sa hospital. So dito yan. So makikita nyo yung surroundings mga men na andiyan si Sir Shaman Tope, si
Kelly, ito yung dalawang guide namin. Okay lang na makita mukha nyo? Okay. Hindi naman binanggit ko anong ospital, ano? Dito yung ano? Dito pa yung sinasabi nila na Oo, na may umiiyak daw. Ito ha, gusto ko linawin. Ang ospital hindi pwedeng mag-conduct ng ano, ng abortion. Hindi ano 'yon, hindi siya pwede talaga. Kahit anong mangyari. Kaya imposible yung sinasabi na may naririnig daw dito umiiyak kasi dahil may abortion na nagaganap. Anong oras na ba? Anong oras sa cellphone nyo? 1:27. 1:27. Mga alas 3 kasi yung tinutukoy nilang active daw eh. So, explore tayo. Ano to mga room na to? Morgue. Hindi. I mean, sure ba? May label ba na morgue to? Ano, saan yung sinasabi yung daanan nyo? Na, di ba may tinuturo kayong daan dyan? Saan sana tayo papasok kanina? Tingnan natin yung ano. Yung hospital kasi na yan, sarado nung una. Now, nagpatulong kami dito sa mga guide namin kung saan pwedeng dumaan. Merong alternative na daan na tinuturo sa amin. Kaya lang, ang dadaanan mo sa likod ay palayan. Puro putik. Kaya hindi kami tumuloy. Pero now, ituturo sa amin kung saan dapat kami dadaan kanina. Ano kaya to? Ano to? Mga dorm ba to? Mukhang mahirap pala talaga yung, yung dadaanan. Buti hindi tayo tumbuloy kanina. May aakyatin pa ba dyan? Wala? Meron. Meron. Mababa lang naman po. So yan yun. Tara. Ayan, banda dyan sa likod, nakita nyo yung mga dorm ng mga personnel ng hospital. Diyan din nakalagay yun. So meaning, hindi talaga morgue itong nasa ilalim na to. Mukhang accurate yung sinabi nung caretaker na nakausap namin nung pumunta kami nila Sir Ed Kaluwag. Kasi yung caretaker na yon ay dati talagang nagtrabaho din dyan. So pinabulaanan yung mga unang sinabi na itong area daw na ito ay morgue. At para masatisfy yung mga nagtatanong kung talagang totoo ba talaga na may umiiyak na bata dito sa di umano'y morgue na to, nag-iwan kami ng camera dito para may magre-record habang kami nag-i-explore sa taas. Magtatanim kami nga ng static camera para makapture yung environment as well as yung sounds na nandito. Naglagay din ako ng EMF meter para just in case na merong multo man na magmamanifest ay papalo yung EMF meter na yan. Kita ba? Oo, okay lang yan. Nakita ba? Kita ba? Tapos, banda dito. Hindi ko napansin yun, ano, pero medyo pumipitik-pitik na pala siya. Nagdagdag pa ako ng EMF meter para just in case nandun sa likod yung multo, makakapture din natin. If ever man. So, yung full video ng static camera na yan, ay ilalagay ko sa comment section yung link ng walang putol para kayo din masaksihan nyo just in case na merong na-capture na hindi namin napansin nung iniwan namin yung camera. So let's continue sa pag-explore ng hospital na to at marami pa tayong dapat puntahan na bahagi ng ospital na hindi pa nakikita. So tara, pagpatuloy natin. Yung mga
mga guide natin. Akit ba tayo or ano? Paano? Ito tayo. Anong alam yung mga... Ito yung sinasabi na... Ito yung part na sinasabi na binalak gawing school. Kaya lang sa kasamaang palad, nung i-convert nilang school to, konti lang daw yung nag-enroll, kaya hindi rin natuloy. Habang nagpapatuloy kami at may aayusin ako dito sa camera, dito sa main lobby, may narinig kaming kumalabog sa likod namin. Ano nangyari? Ingat kayo Ano nangyari sa kanila? Nasaan yung dalawa? Baka po may lala po. Sige, diretso tayo. So, inakala ko yung kasama namin yun. Pero, wala naman pala sila dun. Hindi ko rin alam, baka mamaya sila din naman yun. Kaya lang hindi na namin nahuli nung pumunta kami. Kasi yung dalawa naming kasama, nauna na sa taas. Morgue din. Hindi ko lang po alam. Sige, Nung binuksan ng guide namin itong pinto na to sa second floor, hindi ko maipaliwanag yung naramdaman ko, pero pagpasok, napakabigat ng pakiramdam talaga. Shit, iba yung vibes. Fuck! Feeling ko Feeling ko pag may operating room to. Ayan ito yung kabitan na ilaw. Operating room to. Dito mamaya, kaya pala bigat ng vibes. At yun mga kababayan ko, ang tinatawag na confirmation bias. 'Di ba nasabi ko, kaya pala mabigat yung yung pakiramdam ko kasi operating room to. Confirmation bias 'yon. Hinanapan ko ng reason yung na-feel ko pagpasok ko dun sa pinto. Kaya yan na yung resulta. Normal sa pagkatao natin na magkaroon ng kahit anong uri ng bias. Kasi mga kababayan ko, ako kasi yung nag-i-explore So kung anong may experience ko dyan, ay totoo para sa akin. Kaya yan ang role nyo bilang audience. Ang magdesisyon kung totoo ba talaga yung naramdaman ko o hindi. Kasi kayo, wala kayong bias. Kasi nanonood kayo ng hindi involved sa ginagawa kong investigation. Yung pag may inooperahan Nagpatuloy kami sa pag-i-explore hanggang sa nakasalubong namin ang mga kagrupo namin. Hoy, nasan kayo? Dito kami sa taas, sir. Wala munang bababa sa basement nag-set up ako ng camera doon. Sige. Bumaba na ba kayo doon? Hindi pa. Hindi pa. Bababa pa sa... Wag muna. Nag-set up ako ng doon sabay-sabay tayo. Dito sa part na to, may narinig kaming parang umuungol. Pero sasakyan lang pala. Pakinggan yung mabuti. Kasama ko si Boss Noki, parang medyo nawala yung papakulit. Ito ba sa sakyan pala Tunog ungol, di ba? Kaya kahit papaano nakakaisip na ako ng eksplanasyon sa mga balibalita tungkol dito sa lugar na to. Sige nga, ikaw sa naman para pag sinakmal, ikaw yung unang sasakmal. At yun nga, nagpatuloy uli kami sa aming pag-e-explore. Then, meron na naman kaming natagpuan sa isang kwarto na medyo nakakapagtaka. Oo nga, no? I know, another case na naman ito ng personal bias. Pero nakakamangha lang kasi ang daming footprints ng bata at ang dami rin bubog. It doesn't make sense. Oo nga, no? May mga, I don't know, siguro, pero ang dami niya, men. Para siyang pabalik-balik na kung matagal yan, dapat matatabunan ng alikabok yan Alam mo ba, no, nasa mall ako, kaya medyo bias ako pag nakakita ko ng footprint. Na-experience ko na sa mall yan wala naman. Tinatanong ko kasi may rin. Malilit ang paa. Malilit ang sukat.
Saan nyo to, no? Yung may sapatos. Pumasok ba kayo dito kanina? Pero may susuod yung baka. Tsaka dapat yan, natatabunan na nga ng alikabok. Pag matagal na ano, ibig sabihin may bago lang dito na umapak na. Nakatira ba dito? Well, kahit na ganun ang nangyari, wala pa rin tayong i-declare na paranormal. Baka yung iba sa inyo, pwede nyong gawa ng explanation. Comment lang po kayo sa baba. Anyway, patuloy tayo sa pag-i-explore. Buksan mo lang EMF mo, Kelly, ha? Sabihin mo pag may spike. At dito, confirm, naranasan namin yung iyak na tinutukoy ni Master Gala. Pakinggan nyo. Sa labas ba yun? Sa labas kaso. Okay. Parang, Diba? Parang tunog bata. Oo. Sana na-capture yun din, ano? Yun yung sinasabi, totoo naman, yung sinasabi na may iyak daw, pero hindi siya kababalagan. For me, ha? Hindi siya kababalagan. Galit na kayo? Quank, quank, quank. Alulong lang pala ng aso sa labas. Sa bagay, di ba? Ganyan din yung nangyari kanina yung parang umuungol na ingay galing sa labas. So feeling ko, yun talaga yung naririnig na di umano yung mga iyak-iyak dito sa hospital. Mga ingay sa labas na nagbabounce sa loob. Putang ina! Ano ba? Ay, shit! Nagtulong ko sa baba, tinusay ko. Kala ko sino yung naaninagang ko. Yung tumutunog. Tataas. Narinig pala sa baba yung yabag dito. Pero narinig mo parang may umiyak na ano. Kanina. Aso yun no? Oo, Sa yung labas. aso. So patuloy kami sa exploration hanggang sa nakarating kami sa rooftop. Mataas yung ospital Pero wala namang kakaibang nangyari. Kaya napag-decide namin na bumaba na rin para mapag-usapan yung gagawin namin sa susunod na phase ng aming investigation. Dinaanan namin yung camera na tinanim ko, pero suddenly may narinig kami. Ano? May naman to? Wala na naiwan sa taas Wala na. Tayo na naman dito Paano naman to? Ang lakas Lakas to. Parang maraming bato yun Ang dami, parang nagwasak, parang kumalas yung bato Na-capture mo? Hindi, nandito na ako sa baba Pero rinig yun. Rinig yun yung lakas. Ang lakas Okay lang, balikan natin yan. Balikan. Ayon, di umano, may nambato daw. Hindi ko alam kung paano nangyari yun kasi sarado naman yung building, no? Pero ito na yung fast forward nung video nung umalis kami hanggang pabalik. So wala talagang na-capture sa camera. Pero i-check nyo na lang yung mismong video na yan, do sa link dyan sa comment section. Pwede nyo panoorin pagtiyagaan nyo na hindi siya finorward. So start na kami. Ito na yung last phase, second phase investigation. Actually ito na yung last phase So from the start uli, babalikan na lang namin yung feeling namin na lugar na medyo mabigat sa pakiramdam at doon kami magkakandak ng spiritual communication gamit ang spirit box. Time check bago pumasok, anong oras? 2:46. Naalala niyo yung parang bumato kanina? Yan na pala yan Yan pala yung debris na bumagsak na galing kisame kanina. Hindi ko alam kung nakaganyan na ba talaga yung plywood na yung kanina. Inaapakan natin Hindi, ito. Hindi bumaba siya. Ay, ito. Hindi ko alam kung ganyan pa rin, hindi ko na So meaning yan yung bumigay kanina, hindi binato. So yung paranormal ba yon? I think hindi kasi
Yung mga kisame kasi dyan, mga nabubulok na rin eh. Kaya hindi na imposible na bumigay na sila agad. Napakarang may fluorescent. So, andito na tayo sa kwarto. Start na tayo ng spirit box session. Spirit box session number 1. Ayun, may mga pangapang no? Hindi, maraming bubog yun. Sa taas pa ata na dito. Marami ka bang kasama nito? Pwede bang magbigay ka ng sign? Kahit ano. Pagkakaparinig ko, shout out eh. Shout out ba sabi mo? Shout out sabi niya gano'n. Oh, nagbablog kami. Sino gusto mo i-shout out? Ano? Master Gala, sabihin mo. Master Gala. Pumunta dito, sabi daw may maraming nilalaglag. Totoo ba na maraming nilalaglag dito? May bata na umiiyak? Anong sabi? Anong sabi mo? Pakiulit. Ilan niya dito? O, ilan daw kayo dito? Ilan kayo ngayon dito? So, ayun, so far, yan lang naman ang na-capture na voice dito sa room na to. So, proceed tayo doon sa ibang room. Yung ipagpasaray natin to. Sabihin mo nga bungo. Sabihin mo bungo. Thank you, thank you, thank you. Nilabutan ako doon ng slide. Di ba? Pwede bang sabihin mo naman, tope? Tope, tope. Tope, meron. Thank you. Shout out ka daw. Shout out kita. Sabihin mo, Gcash. Ang lilaw. Puta na, sorry na. Nilabutan ako. Nagdalang ulo ko. Tama na, tara na. Salamat! Sa mga audience, kayo pa rin na magde-decide kung ano yung tingin nyo doon sa mga na-capture na boses. Now, proceed tayo doon sa next location. I think yung operating room naman. Dito yan. Now, pagpasok namin, nag-start si Sir Shaman magdasal, meron nangyari dito na debatable. Sabi ni Kelly, yung kasama ko, yung nagka-cameraman sa akin, may narinig daw siya sa loob. Ako naman, feeling ko, truck sa labas yun na dumaan. Pero kayo, anong masasabi nyo? Panoorin natin. Kapayapaan, naway makita nila ang liwanag tungo sa inyong banal na kaharian. Ama namin, sumasalalot ka, sambahin namin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin namin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang sa pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag niyo po kami ipaitulit sa tukso at iadyan niyo po kami sa lahat ng masasama. Amin.
Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kami makasalanan, ngayon at nung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat ng nilikha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, ang isang anak ng Diyos Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, dala ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasarap ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay, libing na nawa sa kanaroroonan ng mga yumaw, katlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluklaw sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula parikito at uhukob sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na Parang may bumubulong. May bumubulong. Ano sabi? sumasabay. Parang huminga. Parang Narinig ko. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasama ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli, sa mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa katamis-tamis ng puso ni Jesus, iligtas niyo po kami. Pagkalooban niyo po ng kapayapaan ng buong digdig, lalo na po yung mga kaluluwa na nandito, yung mga bata, yung mga sanggol, yung mga nagkaroon ng sakit at dito namatay. Ave Maria Purísima, Santificado concebida. Ave Maria Purísima, Santificado concebida. Ave Maria Purísima, Santificado concebida. Feeling ko kasi parang sa labas eh. Dito ba ito eh? Dito na rin. Ha? May bumubulong sa akin. Parang ano, pagkakawa ng hangin. Pumapalo. Pumalo siya. Na-document mo. Ano ba alam? Kung Wala, ilibre mo kami ng kape dyan. Sabi, parang nalikot. Parang huminga nga na. Sige, tingnan natin yun ha. Lahat yan susuriin ko yun. Well, ako kasi nung time na yon may narinig talaga akong dumaan na truck sa labas eh. Pero ayon kay Kelly, narinig niya daw talaga sa loob. Kaya debatable. Iniiwan ko na lang sa inyong mga audience kung ano ba talaga yung tingin nyo doon sa nangyari. Now, proceed tayo ngayon doon sa basement, ang pinakahuling location na pagkakandaka namin ng Spirit Box session. At dahil sinasabi nila na ito daw ay may mga batang kaluluwa na nandito sa basement na to, gumawa na rin ako ng experiment. Gagamit ako ng Bluetooth speaker na magpapatugtog ng mga nursery rhyme just in case na may matitrigger bang bata dito sa basement o espiritu ng bata. Then after 30 seconds papatayin ko. I-play tayo ng nursery rhyme ha. Pwede patayin mo na ilaw. Patayin ilaw. Nursery rhymes. Yun yung pinaka-solid na sumagot sa Spirit Box talaga. Kailangan natin ng ilaw ng konti pala. Ito ha. After 30 seconds, papatayin ko. Para sa mga baby. Itsy bitsy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sunshine and dried up all the rain. And itsy bitsy spider climbed up the spout again. Quiet! Isa pa. Umitik dito, isang dito.
May narinig ako para sa labas eh, no? Pumitik siya 2 beses. Tinan mo nga yung likod mo dyan kung bakit pumipitik. Hindi kanina pa nung pababa ko. May wire kaya, wire ba yan nasa likod mo? Hindi. Walang wire na ano. Ayun, nalakas. Ah. Pumitik siya 2 beses habang tumutugtog. Itong EMF ko. Ano nga, spirit box nga tayo. Lapag mo lang para ma-make sure na baka mamaya movement, lapag nyo nga muna. Ilayo mo nga dun sa ano, yung ano, para makapture ng 360 camera. Dito ba okay nila? Mas di ako nila. Oh, yan. Okay yan. Malayo ko pa. Ilayo mo konti para spirit box session uli. Gagawin natin AM. Totoo ba na ano, may baby dito na umiiyak, mga baby? Wala? Tanong nga kayo. Tanong kayo. Ilan kayo nandito? Marami bang pinalagyan na bata rito? Marami bang pinalagyan na bata dito? Saan daw? Dito! Dito. Dito daw. Dito sa lugar na to, marami bang pinalagyan na bata? Ano yun? Hindi, sabi, ano yun? So, wala talaga pinalagyan na bata. Wala. So wala. Sabi mo, wala. Wala. Sige. Wala ba? Wala. Wala. Sabi mo, wala. May mga pinalaglag bang bata dito? Mga sanggol. Pinatay na sanggol, meron ba? May pinatay ba na sanggol dito? Meron bang nilaglag na bata dito? May nangyari bang abortion dito? Masagot naman, ano, para ma-clear na. Kasi pinalalabas kasi na ano eh, na maraming nilaglag dito sa lugar na to eh. Wala. Wala. Wala meron. Wala talaga. Di ba wala, no? Kaya wala lang maisagot. Wala. Hindi nila alam. Wala. Pero yung bumubulong kanina. Yung bumubulong kanina sa akin. May narinig talaga ako, boss. Di ako nagbibiro. Tingnan natin.
May kuha naman nga yan, yung 360. At doon nagtatapos yung huling bahagi ng aming investigation. Anyway, nung papakyat na kami sa taas at palabas na, merong napansin kami na sounds na nagmumula sa labas. Tunog kuha o. Tunog kuha ako. Alin? Pakinggan mo. Oo, yun. Parang yun nga yung tunog. Tunog kuha. So, another proof na pwedeng galing na naman sa labas yung tinutukoy na iyak ng bata. So, mga kababayan ko, sinasabi ko ba na yung nararanasan ng ibang ghost hunter ay katulad ng nararanasan namin? Hindi naman siguro. Malay mo, totoong iyak yung naririnig nila. Pero kung ako ang tatanungin mo, mataas ang chance na yung mga naririnig at dinideklara nilang iyak ay hindi totoo. Who knows, ano? Malay mo, totoong multo yung naririnig nila. Pero sa naranasan namin dito sa building na to, ang daming contaminants na nasa labas na pwede mo marinig eh. Na pwede mo mapagkamalang umiiyak eh. So, hindi pa rin tayo pakakasiguro. Lagi nating tatandaan, lahat ng bagay, kailangan muna nating suriin bago natin paniwalaan. Kasi mahirap na lagi na lang tayong naniniwala sa mga mapapanood nating video. Pahuli ako. Pero worthy naman yung pagpunta. Oo, sulit naman, sulit naman. First time ko nga siyang, first time ko talaga maka-encounter ng ganun yung sa spirit. Lalo yung spirit box. Highly recommended din yung EM. abandoned hospital na to dahil ang Maybe may mga hindi kami na-capture, pero balay nyo, kayo naman, 'di ba? Pero definitely na-debunk yung mga story dito na 25 years daw na abandoned. na-record ba yung nag-uumpa? Oh, na-record. Yun. Good. Tapos yung kami nakaka-come up kami yung may naririnig na iyak ng bata. Nakaka-come up kami na explanation doon kasi yung ingay sa labas. So yun lang, no. Yun lang, footprints lang talaga yung medyo weirdo ako doon. Unexplainable talaga yung footprints eh. Oo. Anyway, maraming salamat sa inyong lahat. Kayo, may babatiin ba kayong dalawa? Wala naman po. Wala naman daw babatiin tong Uy, salamat sa inyo ha. Salamat. Salamat. So yun lang. Bye-bye. I see your lips, they move so fast, but the world